Halina tayo ay magpuri sa Diyos na podating. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya dakilain, atin siyang sambahin. Ang poon dumanaw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ipagdiwang po natin ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Halina't parangalan natin ng Panginoon sa dakilang awa na ipinagkaloob sa Kanya at hindi naman niya sinayang talaga upang tayo maging marapat. Halina't magsisimuna po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mana Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos na kaitaasan, kadungog sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka namin sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos na rin ang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanunuklo sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang paraan, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama natin sa intensyon ng misang ito ang pag-adya sana sa atin ng Panginoon sa mga malalakas na bagyo at lindol. Kaya din ang intensyon ng mga tumutulong sa ating simbahan, ng mga nagpapamisa at ng mga kasama nating nagsisimba. Dasal din po natin ang kapakanan, kalusugan ng mga may sakit at ng mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas ng iyong anak kay Santa Maria Magdalena, una sa lahat, ang pagbabalita tungkol sa maligaya niyang pagkabuhay, pakundangan sa kanyang panalangin at kagitingan, maipahayag nawa namin si Kristo ay nabubuhay at makita namin siyang nagahari sa iyong kadakilaan. Asama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korento. Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan. Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat at dahil diyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kaninuman ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay, gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayoy hindi na. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa sintuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway kakain may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway sa iyo lang nang hahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at di namin alam kung saan dinala. Si Maria nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yon. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? So, sinong hinahanap mo? Akala ni Maria siya ang tagapag-alaga ng halamanan.
Kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro niyo sa akin kung saan niyo dinala at kukunin ko. Maria, ani Jesus, humarap siya at kanyang sinabi, Rabboni, ibig sabihin, guro. Huwag mo kong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama. Wika ni Jesus. Sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, Nakita ko ang Panginoon. At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Paano ka tumulong? Paano ka makisama? Paano ka magmahal? Paano ka magsakripisyo? Sa una lang ba? Sa gitna lang ba? O sa hulihan lang? O kaya mula una hanggang huli, nandyan ka para makisama, tumulong, magsakripisyo at magmahal. Iba ka pag ganyan. Kailangan ka nga ring pahalagahan. People come and go. Alam natin yan. Ramdam natin ang katotohanan yan sa buhay. May mga taong kasama o kaibigan natin noon, di na ngayon. Ngayon, kahit paramdam lang sa pamamagitan ng text or missed call, walay. Ganon talaga ang buhay. As a matter of fact, kahit yung mga kaibigan kasama natin ngayon, wala pa rin kasiguraduhan na mananatili silang nandyan para sa atin habang tayo o sila ay nabubuhay sa mundong ito. Sapagkat paano kung mapagod na sila, kung ma-disappoint natin sila, paano kung makakita sila, iba, paano kung magsawa na sila, may magagawa ba tayo kung ayaw na nila? Kaya, pahalagahan po natin ang mga taong sa simula at hanggang ngayon, hanggang sa huli, ay nandyan para sa atin. Kasi ibang makisama yan, ibang tumulong yan, ibang magsakripisyo, ibang magmahal yan. Ganyan po si Maria Magdalena. Nang simulang sumunod kay Jesus, hindi na lumisan. Nang simulang kumapit kay Jesus, hindi na bumitaw. Nang magsimulang magmahal kay Jesus, hindi na namanglaw, hindi na nagbago sa kaniyang pagmamahal. Hanggang sa huli. At yun ay kahit na may mga dahilan na para magbago siya. Halimbawa, nang hulihin pa lamang si Kristo, pwede niyang gawin yung ginawa ng mga disipulo at maging ni Pedro. Pwede niyang iwan si Kristo, pwede niyang i-deny si Kristo. Yun yung mga lalaki nang iwan, nang deny. I mean, sa kultura nila na mas pabor sa mga lalaki, mas dihado kung maninindigan, mas nakatatakot, mas nakakabahala para sa babae ang manindigan para kay Kristo. So, pwedeng mas meron siyang excuse kaysa sa kanila na tumigil na sa pagsunod o mag-deny na. Ikalawa, nang ipako si Jesus sa krus, pwedeng wala na siya doon? O kung magluluksa siya, pwedeng sa bahay na lang nila? Bakit pa siya nandoon sa paanan ng krus? At ikatlo, nang nawala nga ang bangkay ni Jesus sa libingan, bumalik pa siya ng libingan matapos na i-report ito sa mga disipulo. And she was willing to find the body of Jesus herself, by herself. Halimbawa ay nung hulihin si Kristo, pwede niyang gawin yung ginawa ng ibang mga disipulo at ni Pedro, pwede niyang iwan si Kristo, pwede niyang i-deny si Kristo. Lalo pat babae siya. Sa kultura kasi, mas safe ang environment para sa mga lalaki. Sa kulturang Hudyo, hindi ganun para sa mga babae. Kaya may siyang mas dahilan na lumayo o i-deny si Kristo kesa sa mga lalaking mga disipulo. Halimbawa rin ay nung ipako na si Jesus sa Kalbaryo, pwedeng wala na siya doon. Sapagkat delikado nga po para sa kanya. Kung magluluksa man siya, pwedeng sa bahay na lamang niya. At ikatlo, nang mawala ang bangkay ni Jesus, matapos niyang i-report ito sa mga disipulo, ay bumalik pa rin siya. At kahit siya na lang, hinanap niya. At kahit siya na lang, kukunin niya. Kahit pa mahirapan siya o kahit pa ito'y maging siya ng buhay niya. Ganon si Maria Magdalena. Makisama, tumulong, magmahal at magsakripisyo. Lalo na para kay Kristo. And God sees that. People appreciate that. No wonder, sa kanya ibinigay ng Diyos ang napaka-espesyal na pribilehiyo na maging saksi and therefore maging tagapagpahayag ng muling pagkabuhay ni Kristo. Imagine that.
Yung good news sa lahat ng mga good news. The resurrection of Christ. Siya ang unang naka-witness at siya ang unang nakapagbalita. Kaya nga po siya binansagang apostol sa mga apostol sapagkat ang isang apostol ay tagapagdala ng mabuting balita sa mga tao. Siya ang nagdala ng mabuting balita sa mga apostol. At kaya hindi rin nakapagtataka na in-elevate ng ating inang simbahan ang pag-alala sa kanya mula sa simpleng memorial o pagunita lamang papunta sa isang ganap ng kapistahan. Hindi po kasi dapat na binabaliwala, kundi dapat ay pinapansin, pinapahalagahan ang mga ganyan na tulad ni Maria Magdalena. Indeed, maaring hindi sila ang pinakamahalaga para sa atin, ha? Pero at least, i-recognize natin ang kanilang halaga at yun na ang magiging mahalaga para sa kanila. Yun ay enough na o sobra na para sa kanila. Kung iisipin po ninyo, hindi naman kabilang at hindi naman din later on ibinilang ni Kristo si Maria Magdalena sa kanyang mga apostol. Hindi niya sinabing, dahil ito ang siyang nanindigan sa akin hanggang sa huli. O sige, ibibilang ko siya sa 12. Hindi. Pero, ni-recognize ito ng Diyos. Pinahalagahan niya si Maria Magdalena. At yun ay sabi ko nga, sapat na sobra-sobra pa para sa mga gaya ni Maria Magdalena. Sa pagtandaan po natin ang mga taong nandyan talaga para sa atin mula una hanggang huli, ay nandyan para sa atin, hindi para sa mga makukuha nila, kundi para sa mga maibibigay nila para sa atin. Yan ang mga taong nandyan para sa atin mula una hanggang huli. Yung hindi natin nasusubukan, kailangan nating pahalagahan ng mga yan sapagkat maaaring kumpara sa ating pagpapahalaga sa kanila, mas lalong silang nagmamahal at nagpapahalaga para sa atin. Kung mahal natin sila, mas lalong mahal nila tayo. Kaya huwag nating kakalimutan ng mga taong ito. Ito po sanang ipagdasal natin sa ating banal na misa. Yung bago tayo humingi ng biyaya, huwag nating kalimutang ipagpasalamat na kung may mga taong nandiyan na para sa atin mula una hanggang ngayon sa buhay natin. Yung kahit nagkukulang tayo sa kanila, kahit di natin sila madalas napapansin o napapahalagahan sa pagregalo ng Diyos para sa atin ang mga taong yan. Gayun din naman, pagdasal sana natin na maging ganito rin tayo sa mga taong pinapahalagahan at minamahal natin. Yung wag tayong lumisan, wag tayong bumitaw, wag tayong magsawa, wag tayong magbago. Mahirap naman talaga kasi maging regalo, kaya wag sana tayong mapagod na maging regalo para sa mga taong ito. Patunayan natin na sa ating pakikisama, sa ating pagmamahal, pagsakripisyo, pagtulong ay iba tayo. Iba tayo sa iba na sa simula lang, sa gitna lang, o sa hulihan lang. And again, I assure you, nakikita ng Diyos yan. At di man nakikita ngayon, makikita at makikita rin ng tao yan. Amen. Lagay natin ng ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami para sa mga taong simula pa lamang ay nandyan na hindi lumilisan, hindi bumibitaw, hindi nagbabago. Pasensya na po sa mga pagkakataon na napapawalang halaga namin sila. Hindi namin napapansin, hindi namin napapasalamatan. Minsan, nasasaktan pa namin ang kalooban. Patawad, Panginoon. Tunay ang regalo mo sa amin ng mga taong ito.
Tulungan mo po kami mula ngayon ay makita ang halaga nila at sana maging ganito rin po kami. Nakakapagod maging regalo pero gusto rin po namin lalong-lalo na sa mga taong pinapahalagahan namin. Hallelujah! Tulungan mo po kami maging regalo rin sa kanila. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Lalong wag nating kakalimutan ang Panginoon natin na hindi nagbabago sa atin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo hanggat may Diyos na tapat sa iyo, hanggat may taong tapat sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sa buhay mo sapagkat may Diyos na gagawin ang lahat para sa kabutihan mo, sapagkat may Diyos na kahit anong mangyayari, hindi ka lilisanin, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Pero sana'y pahalagahan natin ang Diyos na ganyan. Ngayon din ang mga tao na sa atin ay ganyan. Regalo sila sa atin. Pahalagahan natin. Ipagpasalamat natin. Bihira na yan. Lalong bihira ang Diyos. Nag-iisa lang. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amin. Pag-aalay. Ang tinapay na ito, sana'y masmasan upang ang buhay na ganap ay kamting ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo iniyan ko. Alak at tinapay aming pinagpaguran, maging aming buhay sa'yo Sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nakahanda. Ngayong si Santa Maria Magdalena ay aming ginugunita, yamang ang kanyang inihaing pagmamahal ay malugod na tinanggap ng iyong anak. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amin. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Heso Kristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin, binibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay ang hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagkati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipinagdarasal. Pagdasal po natin ang ating mga kakilalang yumaong. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal tulad ni Santa Maria Magdalena na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, makipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ulitin ko po yung sinabi ko kaninang punto, sapagkat ito ay napakamahalaga. Hindi importante para sa mga taong nandyan simula una hanggang sa huli para sa atin, hanggang ngayon para sa atin, na sila ang maging pinakamamahal natin, pinakamahalaga para sa atin. Ang mahalaga lang para sa kanila ay yung ma-recognize din natin ang kanilang halaga. Sapagkat yun na nakakapagod, yung na nakakamanglaw, yung hindi natin nakikita yung ginagawa nila na para sa atin naman talaga. So ngayon, sa puntong ito, pagdasal din natin sila habang tayo humihingi ng biyaya sa Ama sapagkat sila ay biyaya na sa simula pa. Tumawag tayo sa Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tuhayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon na simula una hanggang ngayon at sa wakas ng panahon, hanggang sa uli, hanggang sa walang hanggan, hindi tayo iiwan. Mapalad tayo ngayon pa lang ay Kanya nang laging inaanaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa'yo,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa tinanggap naming banal na pakikinabang, mag-umapaw nawa sa amin ang nananatiling pag-ibig na siyang nagdulot ng kaugnayang mahigpit ni Santa Maria Magdalena sa guro niyang si Kristo. Nakasama mo at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet ay kapag kasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo para maipagpatuloy po natin ang mga pagkapatayo ng mga chapels at pagtulong po natin sa mga nangangailangan. Kaya marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Alam ng Panginoon kung sino kayo. Alam ng Panginoon ang pangangailangan niyo. Siya na po ang bahalang sumukli sa inyong kabutihan. Thank you. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Thank Diyos. you. Our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po sa inyo.